Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Humingi kayo at kayo ay bibigyan. Humanap kayo at kayo ay makasusumpong. Kumatok kayo at ang pinto ay bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakasusumpong ang bawat humahanap, at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Bibigyan ba ninyo ng bato ang inyong anak kung humihingi ng tinapay? Bibigyan ba ninyo siya ng ahas kung humihingi ng isda? Kung kayo na masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang mabubuting bagay sa mga humihingi sa Kanya. Kaya gawin ninyo sa inyong kapwa ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang kahulugan ng kautusan ni Moises at ng turo ng mga propeta." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Umupo ang lahat at makinig sa umiliya. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Kung kahapon, pinag-aralan natin o tinuruan tayo ng ating mga pagbasa tungkol sa pagsisisi. Yan, very good. Naalala pa nila, pagsisisi. Ngayon naman, binubuksan ang ating isip ng ating ebanghelyo tungkol sa pangunawa. Sabihin nyo nga. Sa Ingles, understanding. Understanding. No? Hindi lahat ng tao marunong umunawa. Hello. Hindi lahat. No? Kaya nga, dapat bukas ang isip. No? Marami sa atin, kung ano lang ang gustong maramdaman, yun lang ang nauunawaan. Kung ano lang ang interes, yun lang ang naiintindihan. Binubuksan ang ating isip sa pangunawa. Sa ating ebanghelyo, narinig natin, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Humingi kayo at kayo ay bibigyan. Humanap kayo at kayo ay makasusumpong. Kumatok kayo at ang pinto ay bubuksan para sa inyo." Sa mababaw na pangunawa, ibig sabihin nito, makukuha natin ang anumang ating hingin mula sa Diyos. Tama? Humingi at kayo'y bibigyan. Sa mababaw na pangunawa, ibig sabihin nito, pagbibigyan tayo ng Diyos. Pagbubuksan tayo ng Diyos, basta humingi, humanap, at kumatok. Tama ba? Naintindihan nyo ba yon? Yung bang pangunawa nyo? Hello. Yun ang mababaw na pangunawa. Kasi sasabihin mo, bakit ganun? Humiling ako na manalo sa loto. Hindi naman dininig. Bakit ganun? Humingi ako na pumasa sa board exam. Bagsak naman ako. Hindi ibinigay. Bakit noong nagsabi akong pagalingin ako sa sakit, hindi naman ako gumaling? Hindi ako pinakinggan. Hello? Ganyan ba
ang inyong pangunawa? Kung ganyan ang katwiran mo, hindi mo nga talaga nauunawaan. Hindi mo naiintindihan. Dahil kung babasahin nating muli ang buong ebanghelyo, sinabi ni Jesus sa bandang huli, ibibigay ng Diyos ang mabubuting bagay sa mga humihingi sa Kanya. Ibibigay ang mabubuting bagay sa mga humihingi sa Kanya. Sabihin nyo nga, mabubuting bagay. Ayun, yun pala yun. Ibibigay ang mabubuting bagay. Dito, mauunawaan natin na ang ibibigay ng Diyos ay ang anumang hingin natin na mabuti para sa atin. Mabuting bagay. Nagets nyo na? Pwedeng humingi, pero ibibigay sa'yo yung mabuti. Kaya huwag ka agad magtampo kung hindi ka nanalo sa loto. Dahil ang hindi mo alam, hindi yan makakabuti sa'yo. Una, malay mo, baka mas lalo kang maging madamot. O baka naman pag nanalo ka sa loto, manganganib ang iyong buhay. O, di ba? Kung kailan ka yumaman, saka ka naman namatay. O, di anong kinabuti nun, di ba? O, huwag ka muna magtampo at nagalit nung hindi ka pumasa sa board exam. Ha? Ang hindi mo naiintindihan, wala ka naman talagang alam, kaya ka bumagsak. Hindi ka pwedeng pumasa ng walang alam. Bakit? Pag pumasa ka ng walang alam at tsumamba ka lang, pangalan mo ang nakasalalay. Yung board exam, mauulit mo pa yan pag bumagsak ka. Pero yung pangalan mo, pag bumagsak ka, lawyer ka, doktor ka. Dahil wala kang alam, tsumamba ka lang. Pangalan mo ang nakasalalay. Hindi mo na mauulit kapag ikaw ay pumalpak. Nagtampo ka agad. Dahil hindi ka pinagaling ng Diyos sa sakit mo. Ang totoo, ikaw ang nagdadala sa sarili mo sa pagkakasakit. Ang dami ngayon, ang babata may sakit. Bakit? Puro anong kinakain? Pansit Canton, kombi. Huwag ka masyado kain ng kain nun, Liam. Matamis yun, no? Hindi porke bata, pwede, bata pa naman no? Kumain ng gulay, kumain ng maayos. Dito tayo dinadala ni Jesus ang magkaroon ng pangunawa. Dahil kung nauunawaan natin ang lahat, walang dahilan para tayo ay magreklamo. Kung may pangunawa tayo, walang dahilan para tayo ay magtampo. Kung naiintindihan natin ang Diyos, walang dahilan para tayo ay lumayo. Pangunawa. Hindi lahat ng nakakarinig, hindi lahat ng naririto nakakaunawa. Yung iba, tulog na. Paano makakaunawa? Regalo yun Kailangan mo buksan ang isip mo. Kung bakit ka naghihirap ngayon, dapat maunawaan mo na yan ay proseso. Kung bakit ka nare-reject o nagkakamali ngayon, dapat nauunawaan mo. Meron kang ginawa. Meron kang hindi nagagawa. Huwag agad magreklamo. Buksan ang isip at umunawa. Mga kapatid, ngayong panahon ng Kwaresma, naway magkaroon tayo ng malalim at malawak na pangunawa tungkol sa ating mga sarili para malaman natin ang lahat ng ating nagawa. Ito ba ay mali o tama? Ganon din ng pangunawa sa Diyos at sa Kanyang plano para malaman natin kung ito ba ay makakasama sa atin o makakabuti. Amen? Amen. Isang senyales
na hindi mo pa nauunawaan ang lahat kapag hindi pa ito tapos o hindi pa ito buo. Kung naiwan ka lang sa unang bahagi ng Ebanghelyo, hindi mo mauunawaan kung bakit hindi mo nakukuha ang hinihingi mo. Sabi nga, ibibigay ng Panginoon ang mabubuting bagay sa iyo. Kung di mo naintindihan, bakit ka nandito? Hindi pa kasi tapos. Hindi mo naintindihan, bakit nangyayari ito? Hindi pa kasi buo. Ako, hindi ko maintindihan, bakit ako na-assign dito? Hindi pa tapos. Pero marami sa atin, tinapos agad. Pinutol agad. Kaya hindi mo maunawaan. Tatapusin ko, bubuin ko, para maunawaan kung ba't ako nalagay dito. Ganon. Dapat ganon. Ha? Kaya, kung di mo naintindihan, bakit ka naghihirap? Hindi pa tapos. Hindi mo naunawaan, ba't kayo magkagalit mag-asawa? Huwag mong tapusin. Pagsubok lang, parte yan. Intayin mo, buuin mo, at mauunawaan mo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.